Mapagpalang araw sa ating mga kapatid. Ang ating pong devotion sa umagang ito ay mula sa ikalawang Juan 1 verse 3. Sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig, ipagkakaloob sa atin ng Diyos Ama at ni Jesucristo na anak niya ang pagpapala, habag at kapayapaan. Sa sulat pong ito, nais ni Juan na ang mga mananampalataya ay dapat napakaingatan ng katotohanan na nasa kanila. Ang katotohanan na nakikita sa pamumuhay ng isang Kristiyano. Ang katotohanan na kung ano ang natutunan sa salita ng Diyos ay napoprotektahan sila sa anumang maling katuruan. At ang tamang katuruan ay dapat nakikita sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang katotohanan at ang pag-ibig ay hindi dapat paghiwalayin dahil sa ang katotohanan o salita ng Diyos sa ating ipinamumuhay ay kaakibat nito ang aplikasyon na dapat nakikita ang tunay na pag-ibig na siyang resulta nito. Na hindi ka maliligaw dahil sa maling paggamit ng pag-ibig sa ibang tao. Sa pangalawang bahagi ng verse na ito ay sinabi na ipagkakaloob sa atin ng Diyos Ama at ni Jesucristo na anak niya. Pero kanino ba tayo dapat na tumatanggap ng mga pagpapalang dapat na natatanggap natin? Ito po ay mula sa Diyos Ama, ang Diyos ng biyaya. Siya ang bukal ng pagpapala at lahat ng mga pagpapala na dapat na maghatid sa atin doon. Ang Diyos ang pinanggagalingan ng lahat ng ating biyaya at kung bakit tayo nakakadama ng pag-ibig ay dahil sa pag-ibig na lubos na ipinadama sa atin ng Diyos Ama. Mula sa Panginoong Jesucristo. Siya rin ang may akda at tagapaghatid ng mga makalangit na pagpapalang ito, ang kaligtasan. Si Jesus po ang naging dahilan ng ating kaligtasan nang dahil sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo na siyang pinagmumula ng ating pananampalataya. At siya ay nakikilala sa pamamagitan rin ng katangiang ito. Sabi nga po ay pagkakaloob ng Ama at ng kanyang anak na si Jesucristo. Ano nga po ba ang mga bagay na ito? Ano nga ba yung mga bagay na ipagkakaloob niya sa atin? Say po sa sunod na bahagi ay ang pagpapala, habag at kapayapaan. Kapag sinabi pong biyaya, ito po ay God's unmerited favor. Katulad na sinasabi sa Efeso 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi dahil sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, sapagkat sa biyaya lamang naligtas ang tao dahil sa pananampalataya kay Kristo. Hindi tayo karapat-dapat dahil sa ating mga pagsalansa, dahil sa ating mga kasalanan sa kanyang kalooban, na marapat na tayo ay parusahan sa walang hanggang kamatayan sa impyerno. Pero ngunit dahil po sa biyaya ng ating Panginoon, dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, ay binigyan tayo ng kaligtasan. Hindi tayo karapat-dapat, wala po tayong dapat na ipagmalaki. Dahil ang kaligtasang meron tayo ay kaloob lamang ng Diyos, dahil lamang sa kanyang habag. Ang sumunod naman po na bahagi na ipagkakaloob sa atin ay ang tinatawag pong habag o yung compassion. Dahil sa kanyang kabutihan, tunay na lubos niyang ipinadama ang kanyang pag-ibig sa bawat isa. At ang panghuli naman po na ating matatanggap ay ang kapayapaan. Ito po ay resulta at biyaya at habag na ibinigay sa atin. Ang kapayapaan ay ang tinataglay natin sa ating buhay. Nung tayo po ay hindi pa mananampalataya, alam natin na galit sa atin ng Diyos dahil patuloy ang ating paggawa ng kasalanan, dahil patuloy ang ating pagsalansang sa kanyang kalooban. Ngunit dahil kay Kristo, tayo na mga mananampalataya na at ligtas na dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, ay nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Nararanasan natin ang kapayapaan sa buhay na ito. Sabi nga po sa Roma 5 verse 1, kaya't yamang tayo inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Napakapalad po ng bawat isang nakakilala sa Panginoon dahil may mga tao na hindi nakakaranas ng kapayapaan. Tayo po ay napakapalad dahil sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo dahil sa habag na ipinagkaloob sa atin ay nakakaranas tayo ng kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Sabi nga po na ang tatlong ito ay patuloy na umuunlad kung ang katotohanan at ang pag-ibig ay namamayani sa ating mga mananampalataya, kung yun ang namamayani sa ating mga puso. Nawa po sa buhay ng bawat isa sa atin ay nakakaranas ng pagpapala, habag at kapayapaan sa pamamagitan po ng katotohanan at pag-ibig ng Diyos Ama ni Kristo Jesus ay manatili tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon at sa ating tagapagligtas.
Maging daan nawa tayo na ang ibang tao rin ay magkaroon din ng relasyon sa Panginoon at makaranas din ng pagkapala, habag at kapayapaan. Muli mapagpalang araw sa atin.